Sweldo na naman. Pero bakit parang nawala agad? Parang dumaan lang sa palad mo yung pera. Pero posible bang makaipon kahit minimum wage lang ang sahod? Oo naman. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Panoorin mo to hanggang dulo. Una sa lahat, mahal ang bilihin. Kahit itlog may golden price na. Napansin mo ba? Dati 5 piso lang isa, ngayon halos 10 piso na. Pangalawa, ang daming bayarin. Pag natanggap mo ang sweldo, renta agad, tubig, kuryente, utang kay aling nena. Para kang bangko na nagpapautang. Pangatlo, hindi mo namamalayan. Pero lumalabas ang pera sa maliliit na gastos. Ang 150 piso sa milk tea, 4,500 piso na pala sa isang buwan. Kaya pala parang wala nang natira. Paano pa kung araw-araw kang nag-o-order ng pagkain sa labas? Patay tayo dyan. Simple lang to, 50% para sa needs, 30% sa wants, 20% sa savings. Hindi mo kailangang isakripisyo lahat pero may disiplina dapat. Pwede kang gumamit ng envelope system para hindi mo magastos lahat ng pera mo. May sobre para sa renta, pagkain at ipon. Kung gumagana pa ang phone mo, huwag muna mag-upgrade. Baka hype lang yan. Kapag hindi mo naman kailangan, iwas muna sa add to cart. Pera mo yan, hindi para sa shopping spree. Kung araw-araw kang bumibili ng ulam sa labas, subukan mong magluto. Mas mura na, mas healthy pa. Ang 100 piso na pang-ulam sa karinderya, pang 3 araw muna kung magluluto ka sa bahay. Imbes na mag-grab araw-araw, bakit hindi jeep o tricycle muna? Laking tipid yan! Para hindi mo magastos ang savings mo, iset up mo ang automatic savings sa bangko. Kahit 500 piso per cut-off lang, after 1 year, may 12,000 piso ka na. Ipon mo, yan pang emergency. Kung maliit ang kita mo, hanap ka ng side hustle. Maraming online na pagkakakitaan ngayon. Pwede kang magbenta online, mag-freelancing, o kahit mag-part-time job. Kahit 500 piso per week lang, malaking dagdag na yan. Ang pag-iipon hindi lang para sa mayayaman, kahit minimum wage earner pwedeng makaipon. Kung gusto mo pang matuto ng tipid tips at ipon hacks, subscribe na. Like, share, and subscribe.